Ka-Express, matapos ang dominanting panalo ng Gilas kontra Malaysia sa Group A play, hindi lang scoreboard ang naging usapan, mas malakas pa sa buzzer ang ingay ng mga Pinoy supporters na tila ginawang Araneta ang Bangkok. Sa bawat run, bawat stop at bawat 3-point make, sabay-sabay ang sigawan, isang atmosphere na bihirang maranasan sa isang away tournament. Mismong si Gilas head coach Norman Black ang unang umamin kung gaano kalaki ang epekto nito. At ayon pa sa kanya, "It is unbelievable. It feels like we're in the Philippines right now with a lot of people in the stands to cheer for us." Dagdag pa niya, umaasa siyang magpapatuloy ang ganitong suporta habang papalalim ang torneo. At sa Express Influence, ang ganitong pahayag mula sa coaching staff ay malinaw na indikasyon ng intangible advantage ng Gilas, isang bagay na hindi lumalabas sa stat sheet pero ramdam sa execution. Ang crowd energy ay naging extension ng depensa ng Pilipinas. Sa tuwing sinusubukan ng Malaysia na mag-build ng momentum, mabilis itong naputol hindi lang sa defensive stops, kundi sa collective noise na pumipiga ng kumpiyansa ng kalaban. Para sa isang defending champion, ang ganitong environment ay nagiging comfort zone, hindi distraction. Mas mahalaga pa, ang ganitong support ay dumarating sa tamang oras. Ngayong papasok ang Gilas sa susunod na hamon kontra Vietnam later today, dala ng koponan hindi lang ang confidence ng panalo kundi ang pakiramdam ng buong bayan na nasa kanilang likod. Ang short tournament format ng SEA Games, ang psychological lift na ito ay maaring maging difference maker lalo na sa dikdikan at physical na laban. Strategically, malinaw ang epekto, mas relax ang decision making, mas buo ang communication sa depensa, mas relax ang decision making, mas buo ang communication sa depensa, at mas mataas ang energy level sa rotations. Kapag ang isang koponan ay naglalaro na parang nasa bahay, mas nagiging consistent ang execution, isang critical na factor sa back-to-back games. Sa mas malaking larawan, ang eksenang ito sa Bangkok ay muling nagpapatunay kung bakit ang Gilas Pilipinas ay hindi lang basketball team kundi national movement. Kahit sa ibang bansa, dala nila ang crowd, ang ingay at ang kultura ng panalo. At habang papasok ang laban kontra Vietnam, malinaw ang sitwasyon, may sistema ang Gilas, may momentum sila at may home court energy kahit away. At sa SEA Games, kapag pinagsama ang talent, execution at ganitong klaseng suporta, malinaw kung bakit ang Pilipinas ay nananatiling kupunang hahabulin sa laban para sa ginto. Sa pagbubukas ng kampanya ng Gilas Pilipinas sa SEA Games, basketball tournament sa Thailand, isang bagay ang agad naging malinaw. Hindi kailanman nag-iisang Pilipinas, kahit nasa labas ng bansa. Ang panalo kontra Malaysia sa Group A ay hindi lamang tungkol sa execution sa loob ng court. Ito ay isang malakas na mensahe kung paano nagiging sandata ng Gilas ang crowd, momentum at championship DNA sa bawat torneo na kanilang nilalahukan. Mula pa lang sa warm-up sa stadium, ramdam na ang presensya ng mga Pinoy fans. Bawat galaw ng Gilas ay sinasabayan ng sigawan, palakpakan at chants na tila naglilipat ng venue pabalik sa Manila. At sa ating perspective, ang ganitong atmosphere ay hindi incidental. Ito ay isang competitive advantage na matagal ng bahagi ng identity ng Philippine basketball. Hindi ito bago, pero sa bawat SEA Games, muling pinatunayan kung gaano ito kahalaga. Sa loob ng laro, makikita ang epekto ng crowd energy sa kumpiyansa ng Gilas. Kahit sa mga sandaling hindi perpekto ang opensa, nananatiling kalmado at organisado. Ang defensive identity ay tuloy-tuloy, ang ball movement ay mas mabilis, at ang communication sa loob ng court ay mas malinaw. Mga elementong karaniwang lumalakas kapag ang isang koponan ay naglalaro sa familiar na kapaligiran. At sa kasong ito, ginawa ng mga Pinoy fans sa Bangkok na maging home court ng Gilas. Ito mismo ang binibigyang diin ni head coach Norman Black matapos ang laro. Ang kanyang reaction ay hindi scripted o diplomatic. Ito ay isang direktang observation mula sa bench. At ayon pa sa kanya, pakiramdam nila ay nasa Pilipinas sila naglaro dahil sa dami at ingay ng mga taga-suporta. At sa isang veteranong coach na sanay sa international competition, ang ganitong pahayag ay may bigat. Ipinapakita nito na ang crowd ay hindi lamang emotional na aspeto, kundi bahagi ng overall game environment na pinapaboran ang Gilas. Mahalaga rin ang timing ng ganitong momentum. Ang SEA Games ay isang short format tournament kung saan mabilis ang sunod-sunod na laro
at konti ang oras para mag-adjust. Sa ganitong setup, ang kumpiyansa at psychological edge ay kasing halaga ng X and O's. Ang panalo kontra Malaysia ay nagsilbing tone setter, hindi lang para sa standings kundi sa mindset ng buong grupo. At habang papalapit ang susunod na laban kontra Vietnam, dala ng gilas ang dalawang bagay na critical sa ganitong torneo, continuity at belief. Ang sistema ay gumagana, ang rotations ay nagiging mas malinaw, at ang mga players ay naglalaro ng may freedom na karaniwang nakikita lamang kapag mataas ang tiwala sa isa't isa. Dagdag pa rito, ang crowd support ay nagbibigay ng extra push sa bawat defensive stop at transition run. Sa mas malaking konteksto, ang eksena sa Bangkok ay muling nagpapatunay kung bakit ang gilas ay nananatiling pamantayan sa rehiyon. Hindi lang sila nagdadala ng talento at disiplina, dinadala nila ang buong bansa sa bawat laban. At sa isang torneo kung saan mental toughness ang susi, malinaw na ang Pilipinas ay may kalamangan bago pa man tumunog ang opening tip ng susunod na laro. Kung may isang malinaw na takeaway matapos ang opening stretch ng SEA Games, ito ay ang Pilipinas ay hindi lang lumalaban para manalo, lumalaban sila para iparamdam ang presensya ng isang defending power. Ang momentum na nabuo mula sa unang panalo at sa overwhelming crowd support ay ngayon ay nag-transition mula emotional boost tungo sa strategic weapon hanggang papasok ang mas mabibigat na laban simula sa Vietnam. At sa ganitong klaseng torneo, mahalaga ang early identity at ang identity ng gilas ay malinaw, physical defense, disciplined execution at composure kahit maingay ang paligid. Ang ingay ng crowd ay hindi nagiging distraction, sa halip ito ay nagiging inspirasyon ng laro. Kapag kailangan ng stop, tumataas ang volume. Kapag kailangan ng run, sabay-sabay ang sigaw. Ito ang uri ng environment na karaniwang nagpapabagsak sa mas bata at mas hindi sanay na kupunan. At ito mismo ang hamon na haharapin ng mga susunod na kalaban ng Pilipinas. At mula sa coaching standpoint, ang sitwasyon ay halos ideal. Hindi kailangang pilitin ang motivation dahil natural itong dumarating mula sa paligid. Ang focus ni Coach Black ay malinaw na nakalock sa details, spacing, defensive rotations at pacing ng laro. Kapag ang emotional energy ay galing sa mga fans, mas nagiging madali sa coaching staff na itoon ang players sa execution kesa sa hype. Ito ang balanse na hinahanap ng bawat championship level team. Ang susunod na laban kontra Vietnam ay isang mahalagang barometer. Hindi ito tungkol sa rivalry hype, kundi sa consistency. Ang mga kupunang may kakayahang maglaro ng parehong antas, gabi-gabi ang kadalasang umaabot sa podium.